Sunod nating pag-uusapan. G. Kong Hun. Congressman G. Kong Hun, mga kababayan. Sinagot si Chis Escudero. Nako po, ano nga ba ang sagot ni Congressman G. Kong Hun? Mga kababayan, at nasagot niya itong si Chis Escudero. Ma'am Susan Vergara, hello po. At good evening po sa inyong lahat dyan sa comment section. Hindi ko po kayo maisa-isa. Ito po mga kababayan. Ang sabi dito ni G. Kong Hun, medyo mahaba-haba po ito ha. In fact, leadership po ito. Respect for the Romualdez leadership, not blind allegiance. Drive House success, Kong Hun. Ayan. House Assistant Majority Leader and Zambales 1st District Representative G. Kong Hun on Friday, June 6, defend that the leadership of Speaker Martin Romualdez, asserting that the unity and productivity of the House of Representatives stem from mutual respect and trust, not blind obedience. Diba? Kita mo, Cheese? Kong Hun's statement came in the response to Senate President Chis Escudero remarks, implying that a House member merely follow the Speaker without exercising independent judgment. Walang sunod-sunuran dito sa Kamara. Kasi ang sabi daw kasi ni Chis Escudero, ibahin ng Kongreso yung Senado. Ang Kongreso, kung sunod-sunuran sila kay Martin Romualdez, iba dito sa Senado. Sunod-sunuran kami ni Sara Duterte. Walang sunod-sunuran dito, sabi ni G. Kong Hun, representative ng Zambales, 1st District. We work together kasi may tiwala kami sa isa't isa at naniwala kami sa leadership ni Speaker Martin Romualdez. Hindi niya tayo pinipilit, hinahayaan niya kaming magdesisyon based sa sarili naming prinsipyo at pananaw. Kong Hun emphasized the Speaker Romualdez. Kaya hindi natin naunawaan at matanggap ang statement ni Chis Escudero. Sa mga tunay na nakakilala kay Speaker Martin Romualdez, alam na hindi siya imposing or bossy. He pointed the House as judiciary compliance. Kung sunod-sunuran lang kami, wala siguro kaming ganitong klaseng output. Diba? Totoo naman, mga kababayan. Kung sunod-sunuran lang ang Kongreso kay Martin Romualdez, wala silang output. Hindi sila pinapayagan, di ba, na gagawin yung ganito, gagawin yung ganyan. Wala kaming ganitong output. Pero dahil may maayos na direksyon at solid na teamwork, nagagawa namin yung trabaho. Di ba? At sabi pa nga dito, Kong Hun concluded by affirming that unity in the House is grounded and shared purpose. Hindi kami perfect, pero grabe yung sipag at trabaho ng mga kasama ko. At kung may unity man sa Kamara, it's because we all want the same thing, which is makatulong sa mga Pilipino. Dapat ganun, Cheese Hindi yung paulit-ulit na lang kayo dyan magiging senador parang, tanungin ko kay mga kababayan, may nagawa ba si Chis Escudero sa bansa? Mga nabahaan, mga nalindulan, nagbigay ba siya tulong? Parang pagkakaalam ko, puro suot lang ni Hart sabi ni G. Kong Hun, mga kababayan, ng 1st District Representative ng Zambales. Sabi niya, walang sunod-sunuran dito sa Kamara. We work together kasi may tiwala kami sa isa't isa at naniwala kami sa leadership ni Speaker. Hindi niya tayo pinilit. Hinahayaan niya kaming magdesisyon sa base sa sarili naming prinsipyo at pananaw. Kung sunod-sunuran lang kami, wala siguro kaming ganitong output. Pero dahil may maayos at direksyon at solid na teamwork, magagawa namin yung trabaho namin. Diba? Napahiya ka ngayon, Chis Escudero. Tandaan mo, Chis Escudero, halos kadalasan sa mga representative, puro abogado yan. Hindi, alam nyo sa totoo lang, tigilan nyo yung abusing power na yan. Panahon pa ni Digong yan. Diba? Tigilan nyo yung abusing power na yan. Hindi porket senador kayo, ay matatakot na yung tao sa inyo. You are only a public servant. We Filipino who give you sahod. And you should serve as a politician in this country. Not the country will serve you. Putang ina. English. Di ba? Hindi po siguro taong bayan ang manawagan sa inyo. Dapat kayo ang manawagan sa amin Di ba? Kasi kung tutuusin, tinatawag kayo mga public servant. So ano bang Tagalog ng public servant? Trabahante sa publiko. Utusan sa publiko. Diba? Pero bakit halos kayo ang tignan ninyo, inaabuso ninyo. Ang sigaw ng taong bayan, ituloy ang impeachment. Pero anong ginawa ninyo? Pinadili ninyo. Kasi meron kayong hahanapin. Naghahanap kayo ng paraan at naghahanap kayo ng butas. Nakaikot na siguro ang sobre ni Gloria Mercado dyan. Diba? Siguro yung sobre ni Gloria Mercado nag-iikot dyan.
Di ba? Alam mo sa totoo lang, kaya nga tayo tinatawag na demokrasya. Demo, utos, krasya, tao. Kaya nga tinatawag kayo mga public servant kasi utos ng tao, susundin ninyo. Public servant, demokrasya. Demo, gawa, krasya is tao. Di ba? In Hebrew, in Latin word, correct me if I'm wrong, mga kababayan na. Oh. Hindi nyo ba naiisip? Demokrasya. Demo sa salitang Hebrew ba? Or Latin or whatsoever. Demo is gawa, krasya is tao. Ganun ba yon? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Kasi, syempre, we are colonizing. Na-colonize tayo ng almost 400 years. Greek, di ba? Greek word. Demo, gawa, krasya, tao. Kaya nga, demokrasya eh. Diba? So kung salitang demokrasya, kung wala lang din palang kalayaan ang tao na manawagan na ituloy ang impeachment, so why would we call gracia? Gracia. Diba? Demos, tao. Kratos, rule. Diba? Correct me if I'm wrong, mga kababayan, kasi ako, nakikinig ko lang. Kaya sa totoo lang mga kababayan, bakit natin tatawaging demokrasya ang ating bansa kung wala naman tayong mga kapangyarihan, wala naman tayong rule? Yeah? Ang nasusunod lang din naman ay yung mga sakop ni Barabas. So yun lang mga kababayan, hindi ko na masyadong pahabaan yung ating live ha. We are here, 4,000 plus tayo. Pasensya na, mga English ko. Hindi ko kasi talaga mahilig sa mga English na yan eh. Putang ina, ba't naman ako pagpapagurin ko sarili ko mag-English? Kung nakapanood din sa akin, iba dyan, DDS lang din naman. Mag-English ka man, nagtagalog ka man, magbisaya ka man, bobo pa rin sila. So useless lang yung pagiging English. Magtagalog ka. Sabi nga ni Robin Padilla na may nag-audition na Chinese, pag hindi ka nagtagalog dito, hindi ka pwedeng mag-audition. Okay lang ina, palibhasa kasi siya hindi. Tignan nyo si Robin, napunta ng dahig, never ako nakarinig nagsalita sa lapil. Bakit? Hindi alam kung ano sasabihin. Hindi marunong mag-English. Diba? Kaya sa mga nagre-react sa akin, DDS dyan, wag ka na mag-English, trying hard ka, hindi ka marunong. Bakit si Robin marunong? Yeah? Ang alam lang ni Robin, kumain ng mani. So yun lang nga mga kababayan. Huwag niyong kalimutan mag-like. Pantay po natin yung like, yung share, yung subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Hindi ko po kayo maisa-isa mga kababayan. Sana sa sunod na magiging presidente sa 2028, ituloy ang pagkikipaglaban sa West Philippine Sea at buksan ang parusang bitay. Ma'am Brinda Barton, mega love shoutout po. Ako sa totoo lang, hindi ko talaga pagsisihan kung isa ako sa sumulong or isulong ang parusang bitay. Hindi ko pagsasihan yan. Maskin ako man ang bibitayin, ginusto ko yan. Sana, kung sino man ang susunod na maging presidente ng Pilipinas, ibalik ninyo ang bitay. Yun ang makakapagsugpo. Bitay is the only thing can solve the corruption in this country. Bitay lang ang makakapagsugpo sa korupsyon ng ating bansa. Totoo yan. Mas gusto ko pa nga yung babatuhin ka hanggang sa mamatay. Kasi yung bitay, wala parang floor contemplasyon sa parang floor contemplasyon sa Singapore. Mas gusto ko yung babatuhin ka hanggang sa mamatay ka sa kapuro bato. Alam mo, sa totoo lang, isa ako sa hihimok na kung sino man ang susunod maging presidente sa Pilipinas, maskin wala kang dugo na presidente noon or ama, kapatid o pinsan, kapag ikay tatakbong presidente at ibalik mo ang bitay, mananalo ka. Maniwala ka sa akin. Mga kababayan. Ma'am Brinda Barton, mega love shoutout. Kahit sino na tatakbo at qualified para maging presidente, once na ang advocacy mo ay bitay, mananalo ka. Maniwala ka sa akin. Ang tao kasi ngayon gising na. Hindi namin kailangan kamay na bakal. Ang kailangan namin disiplina. Hindi namin kailangan kamay na bakal. Hindi namin kailangan ang tukhang-tukhang para madisiplina ang tao. Bitay ang kailangan. Kahit sino ka pa, once
na bitay ang adhikain mo, abukasiya mo, pag tumakbo kang presidente, mananalo ka. Mananalo ka. Maniwala ka sa akin. Kung nanood ka man sa akin ngayon at may balak kang tumakbong pagka-presidente at may makinarya ka at kaya mo, ipatupad mo. Gawin mong advocacy ang bitay, mananalo ka. Walang saysay yung anak ka ni Duterte, apo ka ni Marcos, anak ka ni Estrada, pamangkin ka ni Villar, kapatid ka ni Binay, anak ka ni Rebilla, walang saysayan. Kung ikay tatakbo at bitay ang advokasya mo, mananalo ka. Niwala ka sa akin. Yan ang malaking hinihiling at iniintay ng tao ngayon. Bitay. Hindi kasi matitigil ang korupsyon. Hindi tayo uunlad kung ganito lagi. Kapag ikay tatakbo na presidente at bitay ibabalik mo, automatic manalo ka. Si Digo nga ads lang, wag mong subukan, masira ang buhay mo. Nanalo nga yung putang inay. Diya? Yun pa kaya, bitay? Mananalo ka, maniwala ka sa akin. Bitay ang advokasya mo. Kapag napanood ng media yan, na-interview ka sa media at napakita mo na yan ang role, yan ang advocacy mo, bitay, mananalo ka, maniwala ka sa akin. Bitay, pero make sure na ikaw na nagpa-implement ng bitay ay tanggap mo na ibitay ka. Diba? Totoo yan, mga kababayan. Kung meron mang kandidato sa 2028 running for president at ang advocacy is bitay, mananalo. Maniwala kay sa akin. Walang saysay ang pangalan ni Leni Robredo, ni Marcos, Estrada, Rebilla, Binay, Duterte. Kung ang kalaban nila bitay ang advocacy, mananalo. Yeah. Bitay lang kasi, mga kababayan, ang kailangan natin. Bakit? Ultimo yung mga politician na pabalik-balik dyan sa posisyon nila, pag may bitay, hindi natatakbo yan. Bakit? Mauuna sila. Totoo yan. Sabi ni Mama Marites Musni, bitay is harsh, but the country need that para sa mga kurap. Sa totoo lang, Mama Marites, kung harsh ang bitay, bakit kinaya ng Singapore? Diba? Sa Brunei nga ang mga bakla bawal sa Brunei, pinapatay. Yan ang batas sa kanila, pero ngayon tinigil na kasi maraming nananawagan. Sa totoo lang, sa buong mundo, Pilipinas lang ang mali. Hindi ko naman sinabing mali. Pilipinas lang ang kakaiba. Bakit? Sa buong mundo, kahit saan ka mag-ikot, ang mga sasakyan right-hand driving. Sa Pilipinas, left-hand. Di ba? Sabi ni Astral, konti lang kayo, huwag kayong mangarap. Dami nyo nga, hindi nyo nga pauwi si Digong. Sino maniwala sa inyo? Di ba? Astral, Pismirga, madami nga kayo, napauwi nyo ba si Digong? Sinong niloloko nyo kung madami kayo? Di ba? Simple lang, no? Masakit. Mga DDS, huwag niyong subukan. Nasugurin niyo ako dito sa live at sabihin niyo yung mga ganyang salita. Nasabihin niyo, kunti lang kayo, huwag kayong mangarap, marami kayo. Marami nga kayo, napalaya niyo ba si Digong? Di ba hindi? So useless. Yung pagiging marami ninyo. Marami nga kayo, kung puro man kayo bobo, hindi kayo mananalo. Magsasama-sama purong bobo, walang improvement. Diba? Uuwi din yan, maghintay lang kayo. Uwi nga, pantay ang paa, hindi kayo nakagarapon kasi nakrimit na. Alam mo, sa totoo lang, Astral, wag na kayong sumugod sa live ko. Magkauwi naman si Digong, pero patay na. Sino pa makakauwi niyan? Kung ikaw ba naman sasabihin mo, ako, umatay, correct, very correct, yes. Kauwi ka pa? Ang ina niya. So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, Astral.